Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa aking vlog! Ngayon ay nandito tayo sa Davao City, where life is here! Di ba yan yung tagline nila dito? At syempre naman, malapit na ang Kadayawan Festival at gusto kong ma-experience what does it feels like, di ba? Alam niyo ba na ang Davao City ay hindi lang kilala sa durian, sa Kadayawan o sa pagiging ligtas na lungsod? Pero habang nakikita natin ang modernong Davao ngayon, naisip ko, paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano naging ganito kaunlad ang lungsod na ito? Kaya naman, kung saan maganda, pinupuntahan. Alam niyo ba kung nasaan ako ngayon? Dito lang naman sa Museum ng Davao. Kaya ano, tara! Grabe, ang ganda pala talaga dito sa Davao. Tungkol sa history at sa kultura nila. Hindi lang pala tungkol lang sa durian. Naku, buti na lang at napuntahan ko to. Pero bago natin alamin yung iba pa tungkol dito, iihi muna ako. Kasi syempre, ang hirap pag-aralan ng history pag kalaban mo ihi. So ano, tara! A few moments later. Teka, nakakapagtaka ha. Nag-CR lang naman ako pero parang nagbagong Davao. Naging luma. Hello po! Ano pong meron? May costume festival contest po ba? Wala ako nasayod sa imong gisulti. Apan kini ang among kinabuhi. Sorry po, akala ko po may festival na dito eh. Influencer lang po ako ng Kadayawan. Sige po, pasensya po. Ano to? Anong nangyari? Nasa ibang panahon na ba ako? Ano to? Bago pa man dumating ang mga dayuhan, ang lugar na ito ay tinatawag na maunlad. Tinitirhan ito ng iba't ibang pangkat ng mga katutubo. Ang mga Bagobo, Mandaya, Matigsalug, Atamanubo, Kagan, at Tlata. Ang pinakamakapangyarihang pinuno noon ay si Dato Bago. Ang kanilang kabisera ay matatagpuan mismo sa kung nasaan ang Bangkerohan Market ngayon. So ang Davao pala ay may sariling kwento bago pa man dumating yung mga ibang karakter. Guys, alam nyo ba kanina, may tinanong ako tungkol sa sa kasaysayan ng Davao. At ang sabi niya na ang Davao ay nagsimula sa 6 na tribo at isang ilog. Sa ilog na tinawag nilang Dabo, Tuaw at Davao. Ano? Umiba na naman yung panahon? Okay. So, may bago na naman silang outfit. Teka, parang umiba na rin yung costume ng buong lugar. Noong ika-29 ng Hunyo, taong 1848, dumating si Don Jose Uyanggurin kasama ang mga pwersa ng Espanyol. Hombres de España, no hemos venido solamente para la guerra. Hemos venido para traer un nuevo gobierno y una nueva era tierra.
Mga kaigsuunan, sa wala pa moabot ang mga Kastila, aduna na kita'y kaugalingong pangulo, balaod ug kultura. Ayaw ninyo kalimti ang atong kagawasan. Bajo la bandera de España, esta tierra prosperara. Cumplamos con el deber la corona. Giingon nila nga aduna kita'y kauswagan. Apan unsaon man ang kauswagan kung ang bayad mao ang atong kagawasan. Dili nato kini itugyan. Se rechazan la autoridad de España, avanzaremos hasta que esta tierra partazona la corona. Mga manggugubat, kini ang yutang gibilin sa atong mga katigulangan. Panilipdi kini ninyo ban sa kusog, kadungganan ug panag-iisa. Nagkaroon ng madugong labanan. Guys, nakikita niyo ba sila? May digmaan na dati. Wait, stay tuned guys. Update ko kayo. At natalo ni Jose Uyanggurin si Datu Bago. Itinatag niya ang unang bayan at pinangalanan itong Nueva Vergara. Makalipas ang ilang taon, noong taong 1868, pinalitan ito ng pangalang Davao. Ang salitang ito ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang katutubo na ang ibig sabihin ay malalim na ilog o tahanan ng tubig. Ha? Bakit may mga foreigners? Ayon sa pagsusuri, nung dumating ang mga Amerikano noong unang bahagi ng siglo na 1900, Gentlemen, Davao possesses remarkable agricultural potential. With education, infrastructure, and proper governance, we will make this land a center of progress and opportunity. Mga kaigsuunan, importante ang edukasyon sa atong komunidad. Apan dili nato kalimtan ang kasaysayan ug kultura sa mga unang nagpuyo niini yuta. Progress requires change. With our governance, we will rule this land. binuksan ang Davao para sa malawakang pagsasaka. Dito itinayo ang malalawak na taniman ng saging, goma at niyog. So guys, ito pala yung dahilan kung bakit maraming produkto ang galing dito. Kaya naman pala tinawag na Little Tokyo ang Davao noon. At noong March 16, 1936, sa pamamagitan ng batas, idineklara ang Davao bilang ganap na isang lungsod. Ngunit dumating ang pagsubok noong ikalawang digmaang pandaigdig. 平時第一この地域は大日本敵国の世界における秩序所蔵実施そばってものに我々の目のお従わせやMga kaigsunan, ikuha na nila usab ang atong kagawasan. Hangtod kanos apaman kita mag-antos ni ining kalisdan. Mga igsuon, bisan pag kinsa ang abot, aron mo dumala. Dili gyud mapalong ang espiritu sa Davaoenyo. Padayon ta sa pakipagbisog alang sa kagawasan. Sinakop ng mga Hapon ang Davao noong 1941 at ginawa itong pangunahing himpilan ng kanilang hukbo. Guys, update! Noong April hanggang May 1945, matinding labanan ang naganap sa pagpapalaya ng lungsod. Maraming bahagi ng Davao ang nasira. Pero buti na lang at hindi sila basta-basta sumuko dahil pagkatapos ng digmaan, unti-unti itong itinayo at muli silang bumangon. Teka, anong era na naman to? Nasa kasalukuyan na ba ako? Ate, anong taon na po ba ngayon? 2026 na po ba? Ha? 1967 pa man hanggang. Ha? Sige po, salamat. Noong taong 1967, nahati ang dating malaking lalawigan ng Davao sa tatlong bahagi: Davao del Norte, Davao Oriental,
at Davao del Sur. Mula noon, naging malaya at hiwalay na lungsod ang Davao. Taon-taon, ipinagdiriwang natin ang Kadayawan Festival bilang pasasalamat sa kasaganahan at pagpupugay sa ating mga katutubo. Guys, kita niyo yun? Everything is slowly becoming so progressive and away from any colonizer. Akala ko pumunta lang ako dito sa Davao para mag-vlog, tapos biglang bumalik ako sa nakaraan. Pero okay lang na na-experience ko yun. At least ngayon, alam ko na ganun pala yung mga nangyari dito sa Davao. Hindi lang pala to basta lugar. Dapat, inaaral din natin ang tungkol sa history nito. Diba? Teka, ito yung CR na ginamit nyo kanina. So kung bubuksan ko ulit ito, babalik na ako sa nakaraan? Grabe, akala ko hindi na ako makakabalik sa panahon ngayon. Parang naging documentary tsaka educational yung content natin ngayon Kaya sana nagustuhan niyo yung vlog natin. At paalala ko lang, ugaliing magbalik tanaw, magtanong at matuto pa ng ibang kwento tungkol sa ating kasaysayan. Yun lamang po at hanggang sa muli mga kaibigan!